Lara's POV. Di ko maiwasang maparunok sa mga sinabi niya. Sadyang naging mabulaklak ang kanyang pananalita. Wala tuloy akong mahagilap na salitang maaaring ibato sa kanya. Getting married means being bounded to the man waiting for you at the altar, starting a new life with that person, threshold. But this marriage was a deal, a benefit on each other, not a blessing. Tristan's POV. Sumandal ang aking likuran sa upuan. Pinagsiklop ko ang aking mga palad habang malalim na nag-iisip. Hindi mabura sa aking isipan ang sinabi ng aking asawa kahapon. Pumikit ako ng mariin habang nagbuga ng malalim na hininga. Tristan? Naparunok ako at nagmulat ng marinig ang pagtawag sa aking pangalan. Nagmula yon sa babaeng himbing na natutulog sa couch. Nakahalukip-kip ako ng pagmasdan si Lara. Mukhang napagod to, kaya hindi na malayang nakaidlip na at tuluyang nakatulog sa sofa. Natatawa pa ako sa itsura ng ayos niya. Yung isa niyang kamay nasa mukha niya, yung isa nakabitin sa sofa. Yung isa niyang paa nakasabit sa sandalan habang isa naman nahulog sa sahig. Mukha siyang ewan. Finding it hard to comprehend, ngayon lang ako nakakita ng babaeng ganoon matulog. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Ang aking mga paa, tila ba nagkaroon ng isip na kusang dumiretso sa couch. Pinagmasdan ko ang natutulog kong asawa. Namula ako na makitang bumukas ang unang dalawang butones ng kanyang blouse, exposing her white tank top. Hindi ko maiwasang mapangisi nang mapansin ang suot nitong short. Puro palaka ang disenyo nun. Mukhang fan to ni Kiroki. You sleep like an alien. You're a woman yet you wear shorts like that, a grade schooler? What an unladylike. I knelt beside her upang mapagmasdan bawat kurba ng mukha niya. Lalong umamo yung mukha ni Lara kapag tulog. Bigla siyang ngumiti, marahil nananaginip siya. Ako ba ang napapanaginipan mo? Namula ko nang gumalaw ito na lalong tumapat yung mukha niya malapit sa aking mukha. Hinawakan ko yung mga labi niya at barahan tong dinampian ng halik sa labi. I don't know pero tila ba nais kong magising siya at mahuli niya akong hinahalikan ko siya. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko na makita siyang kumilos. Dahil doon lumakas ang loob kong laliman ng halik ko sa kanya. Kumunot ang noo niya habang unti-unting nagmulat ng mata hanggang sa nanlaki ang mga iyon. She tried to push me but I pulled my face at hers to deepen the kiss. Nararamdaman ko rin ang bilis ng tibok ng puso niya. Anong ginagawa mo? Hinihingal niyang sigaw nang ihiwalay ko ang mukha sa kanya. Dumapo pa yung daliri niya sa nabasang labi niya. Napangiti ako na makita ang kanyang pamumula. Ang sama ng tingin niya sa akin. Kulang na lang hasaan sa tindi ng talim ng kanyang pagkakatitig sa akin. You need a lot of practice, bad kisser. That is my step 2. I teased. Anong step 2? Naguguluhang tanong ni Lara. Lalo siyang namula nang mapansin ang exposed na white tank top niya. Ikaw ba ang may gawa nito? Bastos ka? Sigaw niyang muli habang binobotones ang blouse. Ang sama ng tingin niya sa akin habang yakap ang sarili niya. Her stares like a fire burning. Don't you ever dare to. Masasaktan talaga kita, Tristan. Ines na saan nito. Ngumuso ako. Huwag ka nga mambintang. I kissed you, oo. Pero yung blouse mo, kusang bumukas yung butones. Napanganga naman si Lara, tsaka lalong umasim yung mukha niya habang pinaghampas ang balikat ko dahil nakaupo ako sa harapan ng couch. So tiningnan mo talaga. Bastos! Inawakan ko yung dalawa niyang kamay para pigilan siya sa panghampas niya sa akin. Namumula ako nag-iwas ang tingin. Wala namang makita eh. Mas lalo atang nagalit sa sinabi ko dahil biglang dumapo yung kabuo niya sa mata ko dahilan upang sumalampak ako sa sahig. Amazona ka? Babae ka ba talaga? Sigaw ko habang sapo ang nananakit kong kaliwang mata. At ano yung sinasabi mong step 2? May binabala ka bang kalokohan sa akin? Umamin ka, masasaktan talaga kita. Yeah, that was my step 2. Sinimulan ko na mga steps or moves ko to make her fall for me. The hardest part was trying to physically track her down, but at least I was one step closer. The flirting game begins. So be ready, wifey. I was a lost soul with my mind wandering everywhere, but mostly focusing on the effects of what I had just done. You don't believe in marriage, right? I will make you believe, Lara.
Muli akong lumapit sa kanya. Umupo sa sahig upang magbantay ang aming paningin. Napangiti ako na magkatitigan kami. Kumurap-kurap pa si Lara at saka biglang pumikit nang tangkain kong ilapit ang aking mukha sa kanya, but instead I kissed her hair. So gusto mo ng round 2? Bakit ka pumikit? Akala mo ba hahalikan kita ulit? You want me kissing you, huh? Umasim naman ang mukha ni Lara na napalitan ng ngawi. Nang tangkain niyang tumayo sa couch, hinila ko yung kamay niya, kaya muli itong napaupo. Do you think you will love me, even if the chances are slim? Bumuntong hininga ko, exasperated but far away from laughing too. As a grin drew over my face, she looked more questioning, her head tilting to the side as she narrowed her brown eyes at me. Tiningnan niya ako na parabang iniisip niyang nawawala ako sa aking katinoan. Nahihibang ka na talaga. Pinaglalaroan mo yung feelings ko. Nakakainis ka, ba't ba lagi kang nanghahalik? Because I am your kissing monster. You're lucky to have a handsome husband like me. Handsome is understatement of the year, and I am that guy. Pero seryoso ko, I will make you believe that love really exists. That marriage is bound out of love, Lara. Now I stared at her like she was the naive one. Lara's POV. Do you think you love me even if the chances are slim? Nag-e-echo sa isip ko yung boses ni Tristan. Parang silang plaka na paulit-ulit nagre-replay sa nervous system ko. Naiinis na pinagsisipa ko yung puting buhangin. Was Tristan out of his mind? Nahihibang na ata siya at malakas na ang radar, plus maluwag na rin ang tornilyo niya sa utak, kaya kung ano-anong kalokohan ang pinagsasabi sa akin. Bakit ba sa dami ng lalaki sa mundo, isang gaya niya ang ibinigay sa taas na mapangasawa ko? This was crazy, and what's crazier was the fact that I have been submissive with a kiss. 3 araw na kami sa resort. Sa loob ng 3 araw na yon, lagi itong nakakanakaw ng halik sa akin. Napaka-pasaway pa ni Tristan. Hindi siya sumusunod sa kontrata. Mukha nga natutuwa pa siya, kaya pinaparusahan ko sa paglabag niya sa rules. Ang masama pa doon, sineseduce niya ako and I am being tempted. Pakiwari ko tuloy, nahuhulog na ako sa bitag na nalikha niya. That I am being prayed to a Tristan like him. Ginulo-gulo ko ang aking buhok sa sobrang pagkainis. Lagi na lang akong natatalo ni Tristan. Kung makakaganti man ako, maigaganti rin siya na mas malala pa. Ako rin yata ang nahihibang. Biglang tatawa ng mapakla, tapos may bigla na inis. I was mix of emotions. Nalilito na isang Tristan Lazaro ang isip ko. Nagkabuhol-buhol na nga yata yung brain ko dahil sa kagagawa ng lalaking iyon. Wala na akong pakialam kahit maramihan pa ang summer dress na suot ko nang umupo ako sa buhanginan. Kinalma ko ang aking sarili sa pagmasid sa malawak na luntiang karagatan sa harapan ko. Ang kanina na aking matamis na ngiti agad na umasim. Yeah, my sweet smile faded, my jaw dropped, my love escaped my lungs and my body froze. I blinked numerous times. Bumilis yung heartbeat ko. No. My heart keeps palpitating. Tinampal-tampal ko ang nag-iinit kong pisngi. I wish someone would show up in front of my eyelids, but it was Tristan. Para akong nanonood ng isang movie at ito ang leading man sa pelikulang iyon. Paano ba naman kasi bigla itong umangat sa dagat habang napahawak sa mukha niya at exposed yung abs niya na naghahalong nag-sparkle ng masinaga ng araw. Enjoy siyang nagtatampisaw sa dagat. I closed my eyes and shot, hoping na namamalikmata lamang ako. Tama, I imagine things. Sa kakaisip ko sa lalaking yon, bigla na lang tong sumulpot sa peripheral view ko. Tama Lara, nananaginip ka lang ng gising. This was all some sort of bad dreams. Everything that had happened in your life was just a nightmare. Tristan Lazaro is your nightmare? Para akong hibang na kinakausap ang aking sarili habang nakapikit. Inhale, exhale. Nagbilang ako ng 1 to 10 na magpa siyang imulat muli ang aking mga mata, subalit isang malakas sa sigaw ang kumawala sa aking bibig, habang ang kanang kamay ko ay nakaturo sa lalaking nasa harapan ko. Para siyang kabote na biglang tutubo sa kung saan. Lagi mo akong sinasabihang baliw, pero mukhang ikaw ang nahihibang.
Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? His muffled voice snaps me back to reality. Mushroom ka ba? Kanina lang nasa dagat ka, ngayon nasa harapan na kita. May superpowers ka ba? Bigla ka nilang nagte-teleport. Magkakasakit na yata ako sa puso dahil sa'yo eh. Giit ko sa nanggigigil na tono. But my heart was beating abnormally out of my chest right now. Ayoko niyang mahalata iyon kaya inirapan ko siya. I can't believe na hindi ito panaginip, that this good-looking, hard-to-get, ice-cold, insensitive man was actually my husband. Tumayo ako at saka tinusok yung balikat niya to make sure na totoo nga ito, ngunit napatulan ako nang mahawakan ang matigas itong dibdib. Natampal kong muli ang aking pisngi. Oh my God, he is real. Hindi ako nagde-daydream. Oh my God, para akong bubuyog na bumubulong. I tried to sneak peek from behind but regretted immediately nang masalain si Tristan na nakakulot ang noo. Nahihiwagaan siguro siya sa kabaliwang inaakto ko. Hey, I shrieked. Bitawan mo nga ako, kumukurap kong sabi. Are you listening? Sigaw ko. The arrogant ignored me and flops his head. Pinatong niya ang ulo niya sa aking balikat. Nakinig ka nga. Ang sabi ko, let go of me. I repeated myself trying to make it clear, pero para ko nakikipag-usap sa isang pipi at bingi. My husband is impossible. I half turned my face to meet his face. Nakapikit siya habang humigpit ang pagkakayakap niya sa aking bewang. I blinked, staring at his long lashes and gorgeous hair kahit basa iyon. I mean, how can someone look so hot without even trying? Even with all my resentment towards him, I couldn't peel my eyes off of him. In love ka na ba sa akin ngayon? Nakakatunaw kasi yung titig mo. Bigla siyang nagmulat. Get yourself back, Clara. Huwag kang magpapatalo sa temptasyong hatid ng lalaking to. I chanted myself. I won't let you win, Tristan. I froze nang marinig ko siyang magsalita. Binabasa rin ba ang iniisip ko ngayon? Mahuhulog ka rin. Tristan shrieked in my right ear. Nagkasalubong ang aking mga kilay sa tinuran niya. Mahuhulog? Sana man ako mahuhulog. Ang weird na mga sinasabi mo. Kumawala na ako sa mga bisig ni Tristan nang lumayo na ito. Di man lamang sinagot yung tanong ko. Sa halip, bumalik na siya sa dagat upang ipagpatuloy ang paglalangoy. Hearing the pounding rhythm since music of my heart, I had no desire to look and gaze upon him. Nasa ganun akong pag-iisip nang may humila sa damit ko. Nang lingunin ko kung sino yon, sumilay ang ngiti sa aking labi nang makita ang ibang tang lalaki. May nagpapabigay po sa inyo, ate, sabi ng bata habang iniabot sa akin yung maliit na kahon. Kanino galing? Tanong ko. May tinurutong tao sa gilid sa di kalayuan. Nakasuot ito ng red suit. Nagtaka pa ako nang yukuan ako nito the moment I looked at him. Sino siya? Ni hindi ko pa nga nasilayan yung mukha nito, ever. Nang abutin ko yung kahon, kumaripas na ng takbo, yung batang lalaki patungo doon sa lalaking naka-red suit. Binigyan ito ng pera yung bata, tsaka bumaling sa akin. Muli na naman itong yumuko, bago umalis papalayo. Dahil sa curious ako nung nalaman ang kahon, binuksan ko yon. Napasinga pa ako na makita na black pearl iyon. May nakadikit pang pink note doon. Kinuha ko yung maliit na note at saka binasa. How's your honeymoon with your arrogant husband? I guess you're happy? You're making me jealous. I'm coming for you, little doll. Nabitawan ko yung kahon. Little doll? Isa lang ang may tawag sa akin ng ganon. Si Larry Montesillo. Anong kailangan sa akin ni Larry ngayon? Kinakabang saad ko sa sarili. Ano ang kayang gawin ni Tristan ngayong hindi tinitigilan ni Larry si Lara? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.